Major Jennifer Umiter, ilabi na ang update na niadtong siyam ka mga Chinese nationals agus sa kababayan nato no ang nadakpan gato na sa atong mga otoridad umanon sab nga nagapahigayon og illegal nga mga pagmina ditong dapita sa may Kantilan, Surigao del Sur. Atong ipabati si Police Major Jennifer Umiter. Okay. Ma'am, ano yung update ngayon regarding sa mga nahuli na mga Chinese national at isang Pilipino dito sa Caraga-Region dahil sa illegal mining? Yes, sir. Actually, last April 9, no, 2026, around 9 p.m., meron po tayong nahuli, sir, regarding doon sa violation of Republic Act 7942 or known as the Philippine Mining Act of 1995. Actually, meron na tayong na-file na kaso doon. And then we are waiting for them to be turned over doon sa Bureau of Immigration. Kasi, sir, na-file na natin yung criminal nila, and then kasi nga foreign national sila, sir, that is why we will turn over them to the Bureau of Immigration. Sige. Ma'am, pwede malaman ano yung mga pangyayari regarding sa operation? Yes, sir. I will give you a background. On October 9, sir, 2026, at around 9 p.m., personnel from Regional Intelligence Division 13, led by Police Colonel Rolly Albania, conducted an illegal mining operation at Karaan downstream Barangay Lubo, Kantilan, Surigao del Sur. Ang operation, sir, was carried out in coordination with multiple agencies kasi hindi naman pwede, sir, na kami lang, no? Meron tayong mga counterparts. In fact, nandoon ang DENR Regional Enforcement Division or MGB, Mining Geosciences Bureau ng Caraga Region, Senro Kantilan, RMFB 13, NBI Caraga, Philippine Armed Forces, and then Kantilan MPS and Surigao del Sur, PMFC. The operation resulted in the arrest of 9 Chinese nationals and 1 Filipino citizen involved in illegal mining activities. Actually, sir, doon meron tayong nakuha numerous heavy equipment and mining paraphernalia across 3 sites, including excavators, payloaders, dump trucks, generators, loose boxes, fuel containers, and other tools with an estimated total value of 50.5 million. Excluded pa yun, sir, yung paraphernalia doon, no, sa totality. The inventory was completed on April 10, 2026 at around 1 p.m. The arrested individuals were informed of their rights in the presence of the local officials and also, sir, brought to Kantilan NPS for documentation and proper disposition, while the confiscated equipment was turned over to DENR for custody, sir. So, nasa DENR? Yung equipment, I mean. But doon sa mga foreign nationals, yung mga Chinese nationals, sir, nandoon sa Kantilan MPS for proper documentation. Sabi ko nga kanina, sir, na we will turn over it to the Bureau of Immigration after doon sa Kantilan MPS, sir. Yes, sir. Ang concern natin doon sa Bureau of Immigration, sir, is doon kasi mga foreign nationals sila. But then the Filipinos, sir, will still in Kantilan NPS, sir, kasi Pilipino naman siya. Depende, sir, kung makabail siya after doon sa final na kaso sa kanya, sir. Ma'am, we all know maraming mga operations ginawa sa ngayon. Ano yung mga, ano pang latest, ma'am, regarding sa mining? Yes, sir. Actually, in addition, sir, no, meron tayong dalawa, sir, sa Barubo. That was February 9, 2026. Meron din sa Rosario, dalawang Chinese national din. Filed na yung case din, sir, noong March 3, 2026. Filed na din case, turned over na din, sir, doon sa Bureau of Immigration. Yung 4 na yun. So, meron tayong bago na 9 sa mga Chinese national yun, sir, ha? 9 plus 4, meron tayong 13 na mga Chinese national so far. But in totality, sir, we will ask that doon sa operation natin, sir, for ilan na lahat, no? Yung mga arrested para at least meron tayong legal basis po sa ating mga datas. So, ano yung appeal-appealan nyo, ma'am, sa ating mga citizens, mga Karaganon, kung may mga kaduda-duda ng mga operasyon like ganito, mga mining?
Yes, sir. Actually, no, ito sir, panawagan ko na din na I will take this opportunity doon para at least may mensahe tayo sa mga communities. Muli sir, isang ligtas na hapon sa ating lahat, no, sa ilalim po ng pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV. Matagumpay po na isagawa natin ng Police Regional Office 13 ang anti-illegal mining operation bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal na gawain na sumisira sa ating likas na yaman. Ipinakita nito ang matibay na paninindigan ng Police Regional Office 13 na pairalin ang batas at protektahan ang kapaligiran, sir. Ang laban kontra illegal mining ay hindi lamang usapin ng pagpapatupad ng batas, kundi ng pangangalaga sa kabuhayan at kinabukasan ng ating mga komunidad. Patuloy, sir, ang aming panawagan ng Pro 13 sa publiko na makiisa at maging mapagmatsyag upang tuluyang masugpo ang ganitong illegal na aktibidad. Rest assured, sir, na pagtitibayin po ng Caraga Police ang mga operasyon laban sa mga krimen bilang bahagi ng bagong PNP, sir. Sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Okay, daghan kayong salamat. Mo mga kaigalaan ng pagpagiginabi. Pinag-usap sa itong kaubanan ni Bombo Kevin, ganito na kang Police Major Jennifer Umiter. So, sa may buti pasabot nini, human nga nadakpan, dunay mga ebidensya nga nangakuha, na file og kaso. So, samtang gi-file ang kaso, i-turn over, no? Gato na sa Bureau of Immigration. Ang opisina nila sa BOI diri sa Caraga, naraman diri sa Toa, no? Naraman diha sa downtown. Pero nga itong pangutana nila ba kung madutlan magyug kani sila